Sa mundo ng Naruto, bihira lang talaga yung mga sakit o karamdaman na nakakaapekto sa mga mahalagang characters. Kadalasan dahil sa labanan o self-sacrifice kaya sila namamatay, hindi naman dahil sa sakit. Pero may isang exception dito, si Itachi Uchiha. Napansin yung kwento ni Itachi dahil lumalaban siya sa isang malalang sakit. Isang parte ng kwento na nagpapakita ng curiosity. Sa lahat ng characters, bakit si Itachi ang napili para dito? Pwede kayang yung sakit niya ay may mas malaking papel sa kwento o nagbibigay liwanag sa karakter niya? Ang nature ng sakit ni Itachi ay isa pang intriguing aspect. Ano ba talaga yung sakit na yon? At papaano ito nakaapekto sa kanya? Ang mga tanong na ito ay nagdagdag ng layer of complexity sa karakter ni Itachi at nag-aambag naman sa overall narrative ng Naruto. Pero bago pa tayo masyadong ma-excite, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Si Itachi Uchiha ay isang karakter na palaging pumipili na magdala ng mga pasanin para hindi na mahirapan ng iba. Kusa niyang tinatanggap ang mga papel tulad ng protective elder brother, dedicated ninja, covert spy, perceived traitor, at sa huli ang self-sacrificing martyr. Ang kanyang mga aksyon ay pinapatakbo ng isang hangarin na protektahan ang iba, lalo na ang kanyang nakababatang kapatid at ang kanyang village mula sa sakit at paghihirap. Yung bigat ng mga responsibilidad na ito ay talagang nagdulot ng epekto kay Itachi mentally at physically. Lumabas tong realization na ito nung siya'y muling nabuhay ng 4th Shinobi War. Nagbabala siya kay Naruto laban sa pagtatangkang magdala ng lahat ng pasanin ng mag-isa. Sinabi niya na, no matter how strong you become, don't try to bear the weight by yourself. You will fail. Don't forget about your friends. Yung payo niya ay nagpapakita ng pagkaintindi ni Itachi sa kahalagahan ng pag-aasa sa iba at hindi pag-isolate sa sarili kapag may problema. Isang aral ito na natutunan niya sa kanyang sariling experience at gusto niyang pakinggan ito ni Naruto. Ang buhay ni Itachi ay isang komplikadong web ng deception at sakripisyo. Nagpakita siya ng double life, nag-act bilang spy para sa Leaf Village habang nagpapanggap na maging spy para sa kanyang sariling clan, ang mga Uchiha. Ginampanan niya ang papel ng isang traidor sa kanyang village habang pasikretong nagtatrabaho bilang undercover sa Akatsuki. Ipinakita niya ang kanyang sarili bilang isang ruthless killer na pumatay sa kanyang sariling pamilya para sa kapangyarihan. Pero sa totoo lang, mahal na mahal niya sila. Hindi niya naipakita ang kanyang tunay na sarili at itong constant concealment ay nagdadagdag sa kanyang stress. Hindi openly express ang stress at anxiety na ito. Mula pa nung bata pa siya, itinago ni Itachi ang kanyang mga emosyon at nag-maintain ng distance mula sa iba. Makikita ito sa paraan ng pagtap niya sa noo ng kanyang nakababatang kapatid na si Sasuke. Isang gesture na sumisimbolo sa emotional barrier na itinatayo niya. Ang emotional turmoil na resulta ng massacre ng kanyang pamilya, ang sakit ay pinataw niya kay Sasuke at ang mga kasilungalingan tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan ay hindi na i-release in a healthy way. Ang mga suppressed emotions na ito eventually nag-manifest bilang isang nakamamatay na sakit at unti-unti siyang kinakain. Habang nangyayari ang 4th Shinobi War, inamin ni Itachi na nakikita niya ang kanyang buhay bilang isang failure. Nagsisi siya dahil hindi siya naging tapat kay Sasuke tungkol sa Uchiha Massacre. At naniniwala siyang kung hindi siya sumubok mag-isa, baka iba ang naging resulta. Tragically, kung mas bukas at honest sana si Itachi sa kanyang buhay, nag-express ng kanyang tunay na nararamdaman imbes na isurpress ito, posible na naiwasan niya sana ang kanyang sakit. Kung nagustuhan mo ang ginagawa ko dito, huwag kalimutang i-hit ang like button at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.